the balita ngayong tanghali. MMDA nag-inspeksyon sa PITX upang alamin ang sitwasyon ng mga pasaherong bibiyahe ngayong holiday rush. Mga expressway naghahanda na sa bulto ng mga bibiyahe ngayong weekend. Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi nagkausap sa telepono. Bilateral relations ng Pilipinas at China tinalakay. Mayor Vico Sotto pinag-iingat ang mga empleyado at residente ng Pasig laban sa investment scam na target makuha ang bonus ng mga mabibiktima. At Department of Health, hinimok ang publiko na mag-isolate at magpa-test kung may sintomas ng COVID-19. Pagsusuot ng face mask kung dadalo sa mga gathering ngayong holiday season, ipinapayo ng eksperto. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 21, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Gaya ng kanyang ipinangako, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 5.76 trillion pesos. Kasunod ng paglagda sa budget, may paalala naman si Pangulong Marcos Jr. para sa mga gagamit ng pondo ng bansa. Narito ang ulat ni Nel Maribuhok. Sa ikalawang pagkakataon sa ilalim ng Marcos administration, hindi naantala ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 5.768 trillion pesos national budget para sa taong 2024. Kahapon, ganap na itong naging batas matapos lagdaan ng Pangulo sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang kahirapan. Rather, it details our battle plan in fighting poverty and combating illiteracy, in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and funding livelihoods. Ang education sector ang may pinakamalaki pa ring budget na nagkakahalaga ng 924.7 billion pesos, kung saan ang Department of Education ay may 758.6 billion peso budget. Base sa inaprubahan ng Bicameral Conference Committee, nakapaloob sa pambansang budget ng 10 billion pesos na subsidiya sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino program o 4PH. Ngayon din ang ayuda sa Kapos sa Kita program o AKAP na makatatanggap ng 5,000 pesos ang bawat beneficiary ng Social Amelioration Program na ito. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, 10.2 billion pesos ang idinagdag na budget para sa security cluster para mapalakas rin ang pagbabantay sa West Philippine Sea. Dinagdagan din po natin yung defense budget para sa Coast Guard, sa Navy, sa Air Force, Army, to be able to help us protect the West Philippine Sea and the rest of the country. Kabilang naman sa tinanggal ng Kongreso sa 2024 budget ang confidential funds ng mga civilian agency kasama ang DepEd. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, walang direktang veto ang Pangulo sa 2024 national budget. Walang direct veto, most of it are conditional and general observations. Ang general observations po, parang may mga konting comments lang on how to implement the budget. May paalala naman si Pangulong Marcos sa mga ahensyang gagamit ng 2024 budget. I say this to remind those who will execute this budget that red tape that leads to underspending and overspending that disregards legal guardrails are two sides of the same coin. Implementation delay and illegal deviations inflict the same havoc of denying the people of the progress and development that they deserve. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumulog kahapon sa Korte Suprema ang ilang transport groups upang hilingin na pigilan ang pagpapatupad ng deadline sa consolidation ng prangkisa ng jeepney operators. Ayon sa grupong Piston, labag sa batas ang persahang pagpasok sa consolidated franchise. Ang detalye sa report ni Dante Amento.
Nais ng grupong Piston na maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court sa December 31 deadline na itinakda ng Department of Transportation para sa consolidation ng prangkisa ng mga jeepney operator. Ipinadideklara rin nila na null and void o walang bisa ang Department Order No. 2017-11 o ang Omnibus Franchising Guidelines ng Department of Transportation o DOTR. Gayon din ang ilan pang circular at kautosang inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng PUV Modernization Program. Kasama sa respondents sina Transportation Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ang basis noon ay una, violation ng freedom of association. Kasi sa ilalim ng konstitusyon natin, may karapatan ang lahat sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Kapag ipinatupad umano ang PUV franchise consolidation, marami ang hindi makasusunod dahil sa mahal ng modernong jeep. Aabot umano sa 140,000 na mga driver at 60,000 na mga operator ang mawawalan ng hanap buhay. Maapektuhan din ang 28.5 million na mga commuters sa buong bansa dahil sa kulang ang sasakyan. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Para sa commuting public, importante ang una, availability and accessibility nasasakyan nila papunta sa trabaho. Pangalawa, road safety. Alam po natin na may direktang correlation yung bilang ng yung demand at supply sa sasakyan. Giit naman ng Secretary Bautista, sumusunod lang din sila sa kautusan ng Pangulo, ngunit igagalang nila ang anumang magiging desisyon ng Korte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na nakahanda ang ahensya na tulungan ang mga jeepney driver na apektado ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, naglaan na ang pamahalaan ng nasa 450 million pesos na assistance para sa mga PUJ driver na apektado ng programa. Ito ang mga tsuper na posibleng maapektuhan ng nalalapit na deadline ng franchise consolidation. Kabilang sa mga tulong na maaaring ibigay ng DOLE ang livelihood assistance at skills training mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang matulungan silang makahanap ng ibang trabaho. Bukod sa DOLE, nakahanda rin magbigay ng assistance sa mga PUJ driver ang Department of Transportation sa pamamagitan ng Office of Transportation Cooperatives at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Natanggap na ng mga guro sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City ang Service Recognition Incentive o SRI. Ayon sa Department of Education, nasa 18 pisong halaga ng SRI ang matatanggap ng mga kwalipikado nilang kawani. Kailangang maipamahagi ang insentibo bago mag-December 25, 2023. Narito ang report ni Rosalie Coz. Kabilang sina Teacher Cheryl at Teacher Wency sa daang-daang libong kwalipikadong kawani ng Department of Education o DepEd na nakatanggap na ng Service Recognition Incentive o SRI. Bilang pagkilala ito sa serbisyo ng lahat ng regular, contractual at casual employees ng DepEd. Alinsunod na rin ito sa Administrative Order No. 12 ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbibigay pahintulot sa pagkakaloob ng Service Recognition Incentive na hindi lalagpas sa 20,000 piso sa bawat kwalipikadong empleyado ng national government. Ayon sa elementary school teachers, malaking tulong ang natanggap na insentibo lalo na ngayong holiday season. Siguro po yung babawasan po para sa Noche Buena po. Tapos yung iba ilalaan, isi-save din po para sa sa tuition ng mga anak sa pag-aaral. Ito ay malaking tulong po para sa amin, sa pamilya, para pandagdag po ngayong Pasko at sa bagong taon. Maximum na 80
15,000 pesos na halaga ng SRI ang maipagkakaloob sa kanilang mga kwalipikadong teaching at non-teaching personnel dahil ito ang kaya sa savings ng personal services budget ng kagawaran. We really looked at the numbers. We tried to see if we could give 20, pero 18 po yung maximum na mabibigay natin. Ganun pa man, no? It's significantly higher naman po sa nabigay natin last year. Dapat namang maipamahagi na ang incentive bago mag-December 25. Definitely, ang instruction po natin is before Christmas, dapat po mabigay na sa ating mga teachers, pati na rin ang ating non-teaching personnel ang SRI. Cash-only mode ang distribution ng insentibo para sa DepEd employees, liban na sa mga nasa liblib na lugar, kalakip ang kanilang written request. Ipadadala naman ang kanilang SRI sa payroll ATMs ayon sa DepEd. Tinatayang nasa 17.7 hanggang 17.8 billion pesos na halaga ng pondo ang inilabas ng DepEd para sa Service Recognition Incentive ng nasa halos 1 milyong teaching at non-teaching personnel ng kagawaran. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tanggap ng liderato ng Senado ang desisyon ni Senator Francis Tolentino na bitawan ang Blue Ribbon Committee chairmanship sa Senado. Paglilinaw ni Senate President Juan Miguel Zubiri, walang hatian o term sharing na nangyari para sa naturang komite. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. Pagbobotohan ng mga senador at hindi desisyon lang ng isang tao ang papalit na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang binigyang diin ni Senator Francis Tolentino kasunod ng kanyang desisyong bumaba bilang chairman ng Senate panel. Anya, maraming senador ang pwedeng pumalit sa kanya sa pwesto at nakahanda rin anya siyang sumuporta kung sino man ang susunod na mamumuno ng komite. I think it will be a collective decision. It's, ulitin ko, wala naman akong monopolya sa paghawak ng Blue Ribbon. Maraming karapat-dapat, maraming may kakayahan, mas magagaling. Hindi din anya kailangang abogado ang uupong Blue Ribbon Chairman, pero naging tradisyon na anya ito sa Senado. Yung discernment kung ang isang tao ay hindi nagsasabi ng totoo, evasive, untruthful, falsely making statements. So, yung may training siguro doon, mas madaling makaganap. Hindi naman sa sinasabi ko sila lang ang qualified. So, yun din ang gusto ni Senate President. Nang matanong kung si Senator Alan Peter Cayetano ang napipisil na susunod na chairman, sagot ni Senator Tolentino, the Blue Ribbon Committee is not for me to give and to share. The Blue Ribbon Committee is something collegial body decision. I can serve for a purpose. Hindi ko pwedeng ibigay yung hindi akin eh. So, it will be a collective decision of the majority kung kanino ibibigay yun. He's well capable. He's highly qualified to chair the Blue Ribbon. So, walang issue. Wala akong nakikitang issue. And I'm more than willing to support anybody who's Naging interesado noon si Senator Cayetano na maging chairman ng Blue Ribbon Committee at sinabing sasali lamang siya sa majority block kung ibibigay sa kanya ang posisyon. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang term sharing sa Blue Ribbon Chairmanship. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na mismong si Senator Tolentino ang nagnais na manatili sa pwesto sa loob lang ng 1.5 taon. Unang sinabi ni Senator Tolentino na ang kanyang pagbibitiw bilang Senate Blue Ribbon Chairman ay pagtupad sa kasunduan at bilang paghahanda sa kampanya bilang re-electionist sa 2025 elections. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapanukala ngayon sa Senado ang pag-amyenda sa kapangyarihan ng Senado na mag-cite in contempt sa resource person sa mga investigasyon nito. Dito mas mabibigyan ng pagkakataon na mga tuwiran ang mga individual bago madetine sa Senado. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Harleen Delgado live. Harleen, paano nito bibigyan ng due process ang mga resource person?
Ela, sa ilalim ng Resolution number 889 na ipinanukala ni Senator Francis Tolentino, hindi na basta-bastang masasite in contempt ang resource persons nang dahil sa pagsisinungaling o pag-iwas sa pagsagot sa mga tanong. Dito, Ela, dapat mabigyan ng agarang pagkakataon na magpaliwanag ang resource person kung bakit hindi ito dapat masite in contempt. Maaari ring maglabas ang chairperson ng show cause order na maaaring sagutin sa loob ng 3 araw ng resource person na nais ipa-contempt upang makapagpaliwanag kung bakit hindi ito dapat mapatawan ng contempt order. Kapag napatawan naman na ng contempt order, maaaring maghain ng motion for reconsideration ang resource person sa loob ng 5 araw. Ang lahat naman, Ela, ng mga individual na dawit sa investigasyon ng Senado ay maaaring magsumite ng legal brief o memorandum na nagsasaad ng kanyang posisyon sa issue sa pagtatapos ng investigasyon. Ayon kay Senator Tolentino, tugon ito sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa contempt at arrest order laban kay formerly Director Lincoln Ong at dating Presidential Economic Advisor Michael Yang dahil sa seryosong pag-abuso sa diskresyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, naka-adjourn yung sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso at inaasahang matatalakay ito sa pagbabalik sesyon sa January 22, 2024. At yan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado. Roundup Balita. Nanumpa na sa tungkulin kahapon ang 4 na bagong direktor ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Sa ibinahaging mga larawan ng Presidential Communications Office o PCO, nanumpa sa harapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sina Vicky Castillo Tan, Andrew Jerome Gan, Herman Lichauco II at Roman Felipe Reyes bilang mga direktor ng MIC. Noong nakaraang buwan, itinalaga naman ni PBBM si Rafael D. Consing Jr. bilang President at Chief Executive Officer o CEO ng MIC. Nilikha ang Maharlika Investment Corporation sa bisa ng Republic Act 11954 upang magsilbing primary vehicle para sa pagpapakilos at paggamit ng Maharlika Investment Fund. Nagkausap sa telepono sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng DFA, kinumpirma nito ang pag-uusap ng 2 opisyal hinggil sa relasyon ng Pilipinas at China. Ayon kay Secretary Manalo, kapwa sila naging prangka at tapat sa kanilang pag-uusap na nagtapos ng maayos at may malinaw na unawaan hinggil sa posisyon ng bawat isa. Muling binigyan diin ng DFA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dialogo upang mapag-usapan ang mga isyong nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang nasabing dialogo ay nangyari matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Economic Leaders Summit sa San Francisco, USA. Mariing itinanggi ng China ang isyu ng umunoy destabilization efforts laban sa Pilipinas kasunod ng mga akusasyon hinggil sa umunoy pag-atake ng mga troll sa mga opisyal ng gobyerno na tumitindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng China, sinabi nito na wala umanong katotohanan ang mga alegasyon na mayroon silang tinatap at binabayarang mga Pilipino upang siraan ang nasabing mga opisyal. Kinuwestiyon ng mga ito kung sino ang nagpapakalat ng maling impormasyon at kung ano ang motibo ng mga ito. Dagdag pa ng China, lagi umano nilang isinusulong ang maayos na paraan ng pagresolba sa maritime issues sa pamamagitan ng pakikipagdialogo at konsultasyon. Nauna nang ipinahayag ni Senator J.V. Ejercito na maging siya at ang ilang mga mababatas ay nagiging biktima ng pag-atake online na posibleng bahagi umano ng plano ng China laban sa Pilipinas. Tagumpay ang isinagawang initial test run sa first phase ng LRT-1 Cavite Extension Project. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, sinubukan at tiningnan dito ang compatibility of components gaya ng train, pantograph at overhead
catenary system, mga gulong, riles at platforms. Pinatakbo ang tren sa bilis na 4.5 kilometers per hour. Sa mga susunod na araw ay susubukan naman ang iba pang train generations at patatakbuhin sa iba't ibang bilis at load capacities. Inaasahang matatapos ang Phase 1 sa unang quarter ng 2024. Na-turn over na kahapon, December 20, ng Embassy of Japan sa Philippine Air Force o PAF ang Japanese-built air surveillance radar system sa isang seremonya sa Wallis Air Station sa San Fernando City, La Union. Ang bagong acquire na radar ay bahagi ng Air Surveillance Radar System Acquisition Project kasama ang Japan na kinabibilangan ng 3 fixed long-range surveillance radars at isang mobile air surveillance radar. Naglalayo ng radar system na i-enhance ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines pagdating sa air surveillance bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Dinaluhan nila ni Defense Secretary Gilberto Chidori Jr., Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño, Embassy of Japan in the Philippines Charge d'Affaires and Interim Matsuda Kenichi at Assistant Commissioner of Acquisition Technology and Logistics Agency o ATLA, Japan Ministry of Defense, Nishiwaki Osamu. Nag-inspeksyon ngayong araw ang mga opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang makita ang sitwasyon ng mga pasaherong bibiyahe ngayong holiday rush. Mula sa PITX, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ang naging assessment ng MMDA sa ginawang inspeksyon sa PITX? Ella, matapos nga yung pag-i-inspeksyon dito ng Metropolitan Manila Development Authority, ayon sa MMDA ay maayos naman yung kanilang naobserbang sitwasyon ng mga pasahero pagpasok dito sa loob ng terminal. Pero meron silang question na ayon sa kanila, dapat yung management ay mas lalo pang higpitan yung ginagawang seguridad at pag-i-inspeksyon dun sa mga bagahe na dala ng mga pasahero kapag papasok sila dito sa loob ng terminal at papasok na o sasakay na sa loob ng bus. Nag-inspeksyon kanina ang MMDA at DILG sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Tinignan nila ang sitwasyon ng mga pasahero na bibiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya para sa holiday rush, gayon din ang mga bus na kanilang sasakyan. Ayon sa MMDA, naluluwagan sila ng kaunti sa ginagawang pag-iinspeksyon ng PITX sa mga bagahe ng mga pasaherong pumapasok sa terminal. Paliwanag ni MMDA General Manager Procopio Lipana na dapat ay iniisa rin na inspeksyonin ang laman ng mga bagahe ng pasahero bago ito isakay sa bus. Ayon naman sa management ng PITX, makikipag-ugnayan sila sa mga otoridad para makapagdagdag pa ng mga security personnel na makakatuwang sa ginagawang inspeksyon sa mga bagahe. Sa ngayon, mayroon na umanong mga biyahe na fully booked sa mga bus na papuntang Bicol. Pwede pa rin naman ang mag-walk-in sa mga pasahero pero mas mainam na nila na meron silang early booking para siguradong may masasakyan pagdating ng terminal. Makikipag-usap o nakikipag-usap naman daw nila ang PITX sa mga bus company para malaman ang bilang ng kanilang mga unit at agad na makapag-deploy kapag kinulang lalo na ngayong holiday season. Ella, as of 10 a.m. kanina, nasa 37,000 na yung foot traffic dito sa loob ng PITX. Ayon sa management, yan ay normal na bilang naman. Sa napansin nila ay na-spread out na kasi yung mga bumabiyahe sa probinsya sa mga nakalipas na araw. Pero inaasahan nila yung peak talaga ng mga pasahero na pwedeng umabot ng nasa 200,000 ay sa December 26 pa. Kaparehong petsa yan noong nakaraang taon kung saan umabot ng 190,000 yung naitalang pasahero dito. Yung December 26 kaya nila doon nagkakaroon ng mas maraming pasahero dahil dyan na yung after ng December 25 ay nag-uuwian na yung mga pasahero pabalik ng Metro Manila at pauwi naman dun sa kanilang mga probinsya. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Parañaque. Balik sa'yo, Ella.
JP, gusto ko lang tanungin, lahat ba ng bus merong CCTV? Na kung halimbawa meron silang mga kilos na hindi maganda, saan po pwedeng idulog ito ng mga pasahero? Ella, dun sa mga nakita natin, kasi pag nag-i-inspection dito yung LTO, isa sa tinitignan nila yung CCTV, pati yung dashcam ng mga bus. Dahil nga nagagamit yan kapag merong mga insidente na nangyayari. Particular yung mga de-aircon na bus. At yan yung sinisiguro ng mga law enforcement agency kapag aalis yung bus at parte yan ng seguridad. Yung mga pasahero kapag meron silang reklamo dito mismo sa terminal ay pwede naman silang magsumbong pati sa mga authority. Merong mga help desk na inilalagay dito sa PITX. At maging doon sa kung meron naman silang reklamo doon sa mga konduktor o doon sa mga driver, doon sa mismong bus company, kung merong mga number doon sa indicated doon sa mga bus, ay pwede nila yun doon itawag. At naglalagay din ng mga contact number ang LTFRB at LTO yung mga hotline para kapag may reklamo nga yung mga pasahero ay agad silang makakakontak sa mga otoridad. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Gaya ng mga nagdaang long holiday, inaasahan ang dagsa ng mga motoristang pauwi ng probinsya para sa holiday break sa Biyernes. Kaya naman ngayon pa lang, nakahanda na ang Toll Regulatory Board sa pagdami ng motorista. Narito ang report ni Jed Neresina. 100% ready ang toll operators ngayong darating na holiday break. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, bukas ang lahat ng tollways upang iwasan magkaroon ng build-up ng mga sasakyan sa toll plazas. Nakaantabay din ang lahat ng emergency personnel sakaling kailanganin ng tulong ng mga motorista. Tuloy-tuloy din ang dry run ng contactless toll collection na makapagbibigay alwan sa mga dadaan sa tollways. In fact, mas mabilis pa nga po kayong makakapasok at nakakalabas sa ating expressway kung naka-RFID kayo, despite the fact that there are still glitches that happen from time to time. Ang cash transaction po kasi yung Saketo will take you around 20 seconds before you can even finish your transaction po. Sa ngayon ay pinatutupad na ang One Sticker, One Wallet na magagamit sa mga tollway at inaasahang masimulan ang full implementation nito sa second quarter ng susunod na taon. On this day at as of this hour, ginagawa po yung first ever user acceptance test for a One Sticker, One Wallet. You will only be using one sticker with one wallet. Kasi sa ngayon po, Ma'am Ninya, ang pwede pa lamang po is you may have one sticker but you will still be maintaining two wallets. Sa ngayon, ayon kay Corpus, light to moderate pa ang nararanasang traffic sa expressways. Inaasahang dadagsa ng mga sasakyan sa darating na Biyernes hanggang Sabado na siyang huling weekend bago ang holiday break. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Normal pa rin ang bilang ng mga pasahero na dumadating ngayon sa Ninoy Aquino International Airport. Ngunit sa pagsapit ng December 22, araw ng bukas, inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero. Narito ang ulat ni Gladys Toabi. Nananatili pa rin sa normal ang bilang ng mga pasaherong dumadating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa Manila International Airport Authority, sa Biyernes, December 22 pa, inaasahang aabot sa 140,000 passengers. Mula sa 130,000 daily passengers ang magbabakasyon at uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng MIA sa mga ahensya ng pamahalaan at stakeholders upang matiyak na magiging maayos ang operasyon sa paliparan ngayong holiday season. Nagsagawa na rin ng series of scheduled maintenance activities upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa power generators, circuit breakers at transformers na malaking perwisyo sa mga pasahero kung magkakaroon ulit ng aberya. Ang overseas Filipino worker na si Janet Ramos Bulacan natutungong Macau upang magbakasyon kasama ang kanyang mga anak.
Alas 8 pa lang ng umaga ay nasa NAIA Terminal 3 na para mag-abang sa kanyang afternoon flight. Aniya, sinadya nilang agahan ang pagpunta dito upang agad mahanapan ng paraan sakaling magkaroon man ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kwento ni Janet, mas organisado ngayon at mas maayos ang pila sa mga booth. Smooth yung pagbayad ko ng tax, okay? Yung queue, yung line para sa taxes ng mga tourists, okay siya. Unlike no last na uwi ko, hindi ko nga alam kung saan ako, kung doon ba o doon ba, medyo maayos ngayon. Convenient kasi nakakaupo na ako. Before kasi madaming tao, siguro dahil kaunti lang tao ngayon. Hindi naman mga tao, hindi naman masyadong parang uligaga. Ngayon parang apaka-organized naman. Samantala, ayon kay Officer in Charge Prince Kenneth Palma, Officer in Charge ng NAIA Terminal 3 Airport Police Station, lalo pang pinaigting ang police visibility sa paliparan upang maiwasan ang anumang insidente at maiwasang masalisihan ang mga pasahero. Ngayon, nagdagdag tayo ng additional force natin dito, yung mga nasa headquarters natin, mga office personnel, i-deploy na din natin for additional security natin dito sa airport. Per day, umaabot tayo ng 30 PNP ang nakadeploy dito. Iba pa doon yung sa airport police na may deployment din sila. Dagdag pa ni Police Major Palma, nagsasagawa rin ng regular na K9 paneling upang masiguro na walang makapasok na anumang pampasabog sa paliparan. Nagbigay din ng ilang paalala si Police Major Palma para sa mga pasahero. Since medyo traffic sa labas ngayon, agahan po natin ang pagpunta natin sa airport. So pagdating natin nila dito, hindi sila nagagahol sa oras, less yung init ng ulo nila, and kalmado lang sila. Kung ano po yung alam nilang bawal, wag na po nilang dalhin para hindi din sila maabala. Bukod dito, hinihikayat din ang mga pasahero na asikasuhin at tapusin na ang mga pwedeng gawin online bago pa man pumunta sa paliparan para makaiwas abala sa mahabang pila. Samantala, ayon sa Department of Transportation, nais nilang panatilihin ang on-time performance ng mga flight. Itong nakaraang undas, yung huli po nating peak season, ay umabot na po sa 84% ang on-time rating ng mga flights sa NAIA. Atin pong sinusubukan at tinutulak na kung hindi po panatilihin, paakyatin pa po yung on-time performance na yan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa kahapon ng operasyon ang mga tauhan ng Land Transportation Office laban sa mga taxi driver na tumatanggi at nangongontrata ng mga pasahero. Ayon sa LTO, violation ito sa prangkisa ng mga taxi dahil may obligasyon silang maghatid ng mga pasahero lalo pa ngayong holiday season. Narito ang report ni JP Nunez. Nasa 10 taxi ang pinara at tinikitan ng mga tauhan ng Land Transportation Office sa isinagawang operasyon laban sa mga nangongontrata at namimili ng mga pasahero sa isang mall sa Quezon City kahapon. Mayroon din silang nahuling habal-habal o mga nagmomotor na iligal na nag-aalok ng sakay sa mga commuter. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, nagpasya silang paigtingin ang Oplan Pasaway ngayong holiday season, bunsod na rin ng mga natatanggap na reklamo mula sa mga pasahero. They cannot violate the law. Kung kulang ang sasakyan, yan ang ipapaabot natin sa LTFRB para buksan ang prangkisa, para makapag-apply sila. The other side of the coin, no? Yan ang solution. But they cannot violate the law. Kasi kung lahat na lang, yan ang rason. Kasi kulang, di ba? Ano mangyayari sa atin? Di ba? Kawawa naman yung mga legitimong operator. Todo tanggi naman ang ilang nasitang driver. Hindi pa po siya sumasakay. Hindi pa po siya nakakatabi at hindi pa rin ako nakakatabi. Paano ko po siya isasakay? Hindi ko po siya tiyatanggihan, sir. Ano naman po? Wala naman po hindi naman po ako talaga totally nagkontrata. Pumayag naman po sila na pumayag. Pagmumultahin ng 5,000 pesos ang mga nahuling taxi driver. Inisyuhan rin sila ng violation ticket at kumpiskado ang kanilang lisensya. Payo ng LTO sa mga pasahero na isumbong sa mga mall guards o kaya naman ay sa mga LTO personnel na nakadeploy sa mga mall ang mga pasaway na taxi driver.
Binigyang diin ng ahensya na obligasyon ng mga PUV na may lehitimong prangkisa na maghatid ng mga pasahero lalo pa ngayong holiday season. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng MMDA na pansamantalang ititigil ang operasyon ng Pasig River Ferry Service ngayong holiday. Ayon sa ahensya, walang operasyon ang ferry service sa December 25, 26, 30 at January 1, 2024. Dagdag pa ng MMDA, isa sa ilalim din sa maintenance activities ang mga ferry boat at magsasagawa ng clean-up sa lahat ng istasyon ng ferry. Regular naman ang operations ng ferry service sa December 27, 28 at 29. Nagbigay babala si Pasig City Mayor Vico Soto sa lahat ng mga empleyado ng City Hall maging sa mga residente ng lungsod na mag-ingat sa nauusong scam ngayon kung saan target na makuha ang pinaghirapang bonus ng mga ito. Sa isang video, pinag-iingat ni Mayor Vico ang kanyang mga constituent laban sa scam na nag-aalok umano ng investment o pautang kapalit ang malaking kita. Sa post ni Mayor Vico sa kanyang social media accounts, direkta nitong pinag-iingat ang mga taga-Pasig laban sa BPAL, BNY. Sa specific na kaso ng BNY o BANI, ongoing ang investigasyon ng LGU ng Pasig sa kanilang BPAL scheme. Humingi na rin tayo ng tulong sa NBI para sa investigasyon. Kung titingnan natin ang website ng SEC or SEC, makikita po natin na walang BNY na nakalista pagdating sa registered investment companies. Wala rin sila sa listahan ng SEC sa mga registered lending or financing companies. So dun pa lang may illegal activities na. Sa city level naman po, tiningnan ko po yung business permit nila at yung kanilang business permit, malinaw, ay para sa wholesaling. Wala po dun na para sa investments o pautang. Kaya dun pa lang makikita na talagang may illegal activities po sila. Ayon pa kay Mayor Vico, 3 araw na nilang sinusubukang ipareceive ang show cause order sa BNY, subalit walang tao sa kanilang opisina at home address. Wala pa ring opisyal na pahayag na inilalabas ang kumpanya upang sagutin ang mga akusasyon. Hinihikayat ng isang infectious disease expert ang publiko na magsuot ng face mask kung dadalo ng mga pagtitipon o gatherings sa ngayong holiday season. Ayon kay Dr. Ronjin Solante, layo nito na maiwasan ang posibleng hawaan ng COVID-19, gayon din ang iba pang uri ng sakit gaya ng influenza. Payo ng doktor, kung mayroon ng sintomas, ay iwasan na ang masyadong exposure sa ibang mga tao upang hindi na makahawa. Bagaman inaasahan na ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ngayong holiday season, kumpiyansa si Dr. Solante na hindi naman ito kasing dami ng mga kasong naitala sa mga nakalipas na taon. Matapos makapagtala ng 50% pagtaas sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, hinihimok ngayon ng Department of Health ang publiko na mag-isolate muna ng 5 araw kung mayroong sintomas ng COVID-19 bago makihalubilo sa ibang tao. At para sa detalye, makibalita tayo kay Gladys Toabi live. Gladys, bukod sa isolation, ano pa ang ipinapayo ng Department of Health sa mga hinihinalang may COVID-19 upang hindi na makapanghawa? Ella, bukod sa 5 araw na isolation, sa oras na makaramdam ng sintomas, ipinapayo ng Department of Health sa mga individual na sumailalim sa rapid antigen test upang malaman kung positibo ba sa virus. Matapos ang isolation period, hinihikayat naman ng kagawaran na magsuot pa rin ng face mask sa susunod pang 10 araw dahil malaki ang tsansa na may dala-dala pa ring virus at posibleng makapanghawa.
Mula December 12 hanggang 18 ay nakapagtala ang kagawaran ng 2,727 new cases. Mas mataas ito ng 50% kumpara sa nagdaang linggo. Ngunit ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi lang dapat sa COVID-19 mabahala ang mga tao. Dahil may iba pang respiratory illnesses na dapat bantayan gaya ng influenza at iba pang influenza-like illnesses. Bagaman may iba na negatibo sa COVID-19 ay positibo naman sa ibang viral condition na sanhi ng common cold. Ella, bukod dito, inaalala din ni Secretary Herbosa ang sakit o ang lifestyle illnesses na pwedeng makuha ng mga tao ngayong kaliwat kanan ang handaan dahil sa holiday season. Kaya ipinapayo nito na iwasan ang ma-food. Ito ang mataba, maalat at matamis na mga pagkain. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na dating si Bagyong Kabayan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nakakaapekto ang trough nito sa Kalayaan Islands na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan. Parehong kondisyon ng panahon din ang mararanasan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon dahil sa shear line. Ang Amihan naman ay magdadala rin ng mga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region na lalabing bahagi ng Cagayan Valley at Ilocos Provinces. May mahihinang pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maaliwalas na panahon na may posibilidad ng papulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Binuksan na sa Baguio City ang isang makabagong health facility na inaasahang malaking tulong para makapagbigay ng serbisyo medikal lalo na sa mga mahihirap na residente sa lungsod at iba pang mga kalapit bayan. Narito ang report ni Grace Flores. Isang modernized health facility na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos ang binuksan noong Lunes, Disyembre 18 na inaasahang magsisilbi sa 26 na barangay na sakop ng Lucban Health Center sa lungsod ng Baguio. Pinangunahan ni SM Foundation Executive Director for Health and Medical Programs, Connie Angeles, Mayor Benjamin Magalong at City Health Officer Cecilia Brillantes ang turnover ng pasilidad. This will now serve as a standard. We're now going to plan for the renovation of 5 other health centers. Tulong, you know why? Because, part of the universal healthcare is infrastructure. And even kung kahit ganito kalait ang isang health center, kung napakaliwanag at yung atmosphere, malinis, magandang facilities. I know that 36,000 nating population dito sa Lucban will be coming. Ang mga serbisyong medikal para sa bagong ayos na Lucban Health Center ay iaalok sa 26 na barangay na may populasyon na 38,163 individual. Kasama sa mga serbisyo ang pangkalahatang konsultasyon, prenatal check-up, pagbabakuna sa bata, TB DATS, pagpaplano ng pamilya at iba pa. Simple na hindi na kailangan bilhin sa mga drugstores dahil capable na ang inyong pharmacy dito sa Lucban Health Center. Hindi na sila magdadalawang isip na papasok sa health center. Pagpasok mo pa lang, pakala mo hospital na. Hindi mo maakalain na hospital or nagsamang opisinang maganda. Talagang amazing. Parang first class talaga na health center na. Mayroon ding isang rainwater catchment system, mga LED lighting fixture na matipid sa enerhiya at ginamit din ang mga inverter appliances upang ma-optimize ang pagkonsumo ng kuryente. Nilagyan din ng magandang mobile play cabinet para sa mga bata at breastfeeding room para matiyak ang ginhawa ng mga ina habang pinapasuso nila ang kanilang mga sanggol sa center. Ang Lucban Health Center ay ang 201st Improved Health Facility sa buong bansa at ang 3rd Wellness Center para sa Baguio. Tumagal ang pagsasaayos ng health center ng halos 2 buwan upang makompleto.
Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Classified na ng World Health Organization o WHO bilang isang variant of interest ang isang sub-variant ng Omicron strain ng coronavirus dahil sa mabilis na pagkalat nito. Natukoy na mabilis ang pagkalat ng JN1 sa maraming bansa kabilang na ang India, China, United Kingdom at Estados Unidos. Ipinahayag naman ng WHO na kasalukuyang mababa ang banta nito sa publiko at patuloy na nagkakaloob ng proteksyon ang mga bakuna kontra COVID-19. Gayunman, nagbabala itong posibleng tumaas ang bilang ng kaso ng COVID at iba pang impeksyon sa pagsapit ng winter. Kasabay nito, patuloy din sa pagtaas ang mga kaso ng respiratory viruses tulad ng flu, respiratory syncytial virus o RSV at childhood pneumonia sa Northern Hemisphere. Iniulat ng Hamas-run government na umabot na sa 20,000 tao ang nasawi simula ng ilunsad ng Israel ang military campaign nito laban sa militanteng grupo. Ginawa ng Israel ang opensiba matapos ang October 7 attack ng Hamas kung saan 1,200 ang nasawi at 240 naman ang hostages. Ilan sa mga ito ang napalaya na nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Muli namang ipinagpaliban ng United Nations Security Council ang isang pagpupulong upang talakayin ang mga panawagan sa pagkakaroon ng agarang humanitarian process sa Gaza. Isang draft resolution naman ng United Arab Emirates ang umaapela sa pagpapalaya ng hostages at isang two-state solution para sa Israel at Palestinians. Sa isang pahayag, iginiit naman ni Israel's Prime Minister na nawala sa katotohanan ang sinumang nag-iisip na ihinto ng Israel ang gera nito nang hindi naaabot ang layunin. Kinailangang puwersahin ng DOJ Beacons ang overtime game para makapasok sa win column at talunin ang GSIS Furies. Samantala, pasok na sa susunod na round ng eliminations ang Senate Defenders, habang nagpaalam naman sa liga ang Comelec Vanguards. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadias. Masayang nagpaalam sa UNTV Cup Season 10 ang Department of Justice Beacons sa kanilang huling laban kahapon sa hardcourt ng Liga ng Public Servants. Bagaman non-bearing game na sa DOJ ang kanilang laban sa GSIS Furies, best effort pa rin ang ipinamalas ng Beacons sa pangunguna ni Asik Miko Clabano. Katunayan na ipuwersa pa ng DOJ ang overtime game para ilista ang kanilang unang panalo sa liga matapos ang 5 sunod na pagkatalo. Dikitan lang ang laban mula umpisa. First kanto, hawak ng DOJ ang 2 points advantage, 25-23. Kumayod ng 23-16 ang GSIS para lumamang na sila ng 5 points sa second quarter, 41-46. Dumikit ang DOJ sa third kanto at ibinaba sa 1 point ang advantage ng GSIS, 56-57. Fourth quarter, palitan lang ng abante at ilang beses nag-deadlock. Last 12.6 seconds sa fourth quarter, abante pa ng 2 puntos ang GSIS, 79-81. Courtesy ng 1 out of 2 sa free throw ni Renny Boy Banzani. 8.7 seconds left, pumasok ang 2 free throw ni Michael Sebastian Soler ng DOJ para itabla sa 81 points. May pagkakataon pa sanang maipanalo ng GSIS, subalit hindi pumasok ang attempt ni Banzani. This is for the win. Banzani! No! And we will go into OT. Why not?
Deadlock na naman at 86 points sa overtime period, 1 minuto na lamang ang nalalabi. 35.5 seconds left, lumamang pa ng 2 points ang GSIS courtesy ng layup ni Bansali, 86-88. Subalit ginulat ni Jesse Alastoy ang Furies ng kanyang 3-point dagger, 17.1 seconds left sa ball game. Abante na ng 1 puntos ang DOJ, 89-88. Sinundan pa ito ng mahigpit na depensa ni Alastoy plus a block para i-reject ang ikinasang play ng GSIS. Sinelyuhan ang tagumpay ng DOJ mula sa perfect 2 free throws ni Alastoy. 4.5 seconds left, abante na ng 3 points ang Beacons. Sumubok pa ng another extended period ang GSIS, subalit hindi pinalad na pumasok ang tira hanggang sa tumunog na ang buzzer, 91-88. Panalo ang DOJ. Possible? No, and a win by the DOJ that first. Best player of the game si Jesse Alastoy na kumolekta ng 9 points, 8 rebounds at may 3 blocks. Sabi ko wala nang oras eh. Saka last game na namin, manalo-matalo is parang no bearing naman sa amin. Pero sabi namin, ito yung papaunin natin sa year end. Manalo tayo, sabi ko sa mga kasama ko. Ito yung baon natin hanggang sa 2024. Manalo tayo, sabi ko sa mga kasama ko. Kasi nag-struggle talaga kami sa depensa namin, sa opensa namin. So tinulungan niya kami. Salamat kay Coach Raymond Valenzuela. Sa kabila ng panalo, nagpaalam na sa liga ang DOJ. Habang nakaabang naman ang GSIS sa resulta ng laban ng ibang team para sa kanilang chance na makaabante sa next round. At sa second game, hindi naman pinayagan ng Senate Defenders na makapagpaalam sa liga ang Comelec Vanguards ng may uwing panalo. Tinapos ng Senate ang kampanya sa liga ng Comelec sa exciting ball game na nagtapos sa score na 76-70. Nanguna sa opensa ng Defenders si Jeffrey Sanders na may 16 points at 9 rebounds. At si Lawrence Gasparillo na may 17 points at 2 boards. Yung defense namin hindi ganun kasulit. Ang maganda lang doon, hindi kami bumitaw kasi nung bandang 3 points na lang nila. Kaya nag-usap-usap kami na dagdagan pa namin yung defense namin para hindi kami malamangan. Kasi ang sakit kasi namin, pag nalamangan kami ng bandang huli, wala na, bumibigay na kami. Kailangan namin pagtrabahuan, kumbaga nagsisimula pa lang kami. Kumbaga hindi pa, nagre-ready kami sa second round. Siguro mas isipagan pa lang sa practice, siguro sa communication. Lagi sinasabi sa amin yan, communication. Tapos pagdating sa dulo, medyo bumababa yung namin, yung moral. Medyo natatalo kami under 3 minutes. Ayun nga sabi ni Coach, dapat ma-overcome namin yun. Dahil sa panalo, aakyat sa next round ng eliminations ang Senate Defenders na may 3-3 win-loss record. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling sinamantala ngayon ng Members Church of God International ang pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa sa pagdiriwang ng MCGI Fiesta ng Diyos Brethren Day sa Apalit, Pampanga. Kasabay nito, 23 booth din ang dinisenyuhan at itinayo ng mga kapatid para makapagpakain ng iba't ibang delicacies mula sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod dito, tampok rin sa okasyon ang iba't ibang public services, kabilang na ang medical mission, free store at wish granting. Mula sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang latest sa isinasagawaang Fiesta ng Diyos ng MCGI dyan sa Apalit?
Ella, sa ngayon ay dagsa at marami pa rin mga nagpupunta dito na mga bisita at mga kapatid na para makiisa sa isinasagawang MCGI Fiesta ng Diyos. At sa ngayon nga ay marami ang busog at marami rin ang natulungan ng serbisyong medikal at iba't ibang public service ng MCGI. Umpisa pa lang ng pagdiriwang ng Piyesta ng Diyos ng Members Church of God International, sinalubong na ng mga nagagandahan at makukulay at malalaking float ang mga kapatid at mga bisita na nakiisa sa araw ng selebrasyon. Lahat ay masaya, nakangiti at naghihiyawan sa kaligayahan dahil sa handog ng MCGI. Beyond po ng happiness, beyond words na may explain, sa nakita ko po, yung mga float po na ito ay hindi lang gawa ng kamay, kundi gawa rin ng puso ng mga kapatid. Pagdating sa pagkain, espesyal ang handa ng MCGI na matatagpuan sa 23 booth kung saan dinisenyohan ito ng mga kapatid mula sa iba't ibang probinsya para maipadama ang pag-ibig sa kapwa. Sa Laguna, hindi mawawala ang buko pie. Sa Batangas naman, syempre, ang mainit na kapeng barako. Sa Quezon, Marinduque naman ay pansit habab at buko juice. Sa parting Norte, sa parting Bigan at Ilocos Sur ay iba't ibang kakanin. Sa Cavite naman ay kalamay. Sa Bataan at Zambales ay pansit palabok. Siyempre, sa National Capital Region, Cebu, Laguna at Bulacan ay hindi mawawala ang lechon. At sa Mindanao, sa parting Davao naman ay ang durian. Mula po dito sa Mindanao Division po ay nagbiyahe po kami para makapagdala po ng 400 kilos po na durian para sa gusto kumain po ng durian galing po Mindanao. At talagang super sarap po ito kaya tikman niyo po mamaya. Naman ang pila sa freezer area kung saan nasa 5,000 recipient ang magpagkakalooban ng grocery. Bukod dito ay dagdag rin ang serbisyong TID na libreng serbisyong medikal at gamot para sa mga may sakit. Bukod dito ay naghandog din si Kuya Daniel Rason ng wish granting sa mga kapatid para sa kanilang hanapbuhay na mapagkakakitaan. Ayon kay Kuya Daniel Rason, isang katangian na dapat magawa ng mga kapatid sa MCGI ay ang mabuting pag-uugali at pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Ella, sa ngayon nga ay kung mapapansin mo dito sa aking likuran ay napakaraming mga gulay, mga bigas at ito yung mga pre-store na ipagkakaloob doon sa mga kababayan natin na mga nagpunta rito na mga may hirap na talagang nangangailangan ng pagkain at uuwi silang may bit-bit na grocery sa kanilang mga bahay para sa kanilang pamilya. At hindi lang yon, meron din ditong serbisyo na SSS, PhilHealth, Pag-ibig kung saan nga ay makaka-avail yung mga bisita at mga kapatid kung sila ay mga wala ng mga sinasabing mga papeles na ipagkakaloob din dito sa loob ng MCGI. At marami talaga rito nga iba't ibang serbisyo. May libre ding gupit at iba't ibang mga public service na talaga namang kagigiliwan ng mga kababayan natin at talagang masasabi natin na worth it ang pagpunta rito sa Piyesta ng Diyos ng MCGI ng mga kapatid at ng mga bisita. Salamat sa Diyos, Ella. Alright, salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Nestor Torres. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 10, na nagsasabi, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.